Kung pinakamalakas sa gaming phone po yung hanap nyo, pero bitin po yung budget nyo, ito po guys yung limang flagship killer po ng smartphone na may recommend ko sa inyo. Na meron pong top of the line na processor na Snapdragon 8 Elite Gen 5. Na meron po makatwiran na presyo ngayon. Pero guys, after lang po ng ilang buwan. Kung sulit po silang bilhin ngayon, lalo po guys na mas magiging sulit sila after po ng ilang buwan. Dahil nga po sa mas murang presyo. At bawat isa po sa mga smartphone na babanggitin natin is meron din po sila mga secret weapon. Tingnan din po natin yung mga battery po ng limang smartphone na to. Kung sino po sa lima na to ang meron pong pinakamatagal malobat. In terms nga po sa may battery drain test natin. Unahin ko na po guys sa pinakaunang nagamit ko na flagship killer ng 2026. Ito pong si Redmi K90 Pro Max, aka Poco F8 Ultra. Ang secret weapon po ng smartphone na to is meron po siyang Bose speaker na wala nga po sa iba. Siya lang po meron ganyang klase ng speaker sa mga flagship killer nga po na mabibili natin. Dahil totoong malakas siya at totoong maganda po yung speaker niya. Sa totoo lang po guys, ang hirap po i-ranking ng limang smartphone na to. Dahil nga po lahat po sila sulit po sa magkakaibang dahilan. Hindi po porket si Redmi K90 yung una kong binanggit dito, siya po yung pinakapangit. Actually po guys, lahat po ng smartphone na to sobrang sulit nga po sa magkakaibang dahilan. Dahil kahit nga po sa may camera niya, hindi rin po basta-basta itong si Poco ngayon. Ito na po yung era ni Poco na hindi lang po basta malakas yung processor nila. Dahil hindi nga rin po basta-basta itong camera po niya ngayon. Almost flagship level na rin po siya. Dahil mas gusto ko pa po yung camera ng Poco F8 Ultra compare po sa susunod na smartphone natin. Ito pong si Honor Win. Siguro itong camera po niya kung i-rank ko po siya, siya po yung pinakapangit para sa akin dito guys sa limang smartphone nga po na sabihin ko sa inyo. Mamaya po guys, i-rank ko po yung mga camera nila kung sino po yung pinakamaganda para sa akin dyan at kung sino po yung pinakapangit. Alam niyo na po ang secret weapon guys ng Honor Win na wala nga po sa ibang flagship killer ng mga smartphone. Siyempre ito pong 10,000 mAh battery. Na totoong legit yan guys, napakatagal niyang malobat sa may gaming. Mahuhuna pa kayong malobat bago niyo po malobat yung smartphone na to sa may non-stop gaming na gagawin nyo. Bukod sa may 10K mAh battery niya, ito rin po ang pinakaunang gaming po na merong 185Hz sa refresh rate. Sa ngayon guys, medyo gimmick pa yan. Pero at least nga po naka-future proof itong refresh rate niya. Siguro ang nakita ko lang po na downside dito kay Honor Win is wala po siyang dedicated na cooling system. Compare po sa apat na smartphone natin ngayon. Dahil ang pinaka-cooling system nga lang po ni Honor Win is yung fan cooler niya. Ang kaso guys, as a gamer, ayoko naman gumagamit ng fan cooler dahil kumukonsume rin po siya ng battery pagka ginagamit natin yan. Compare po sa vapor chamber cooling na nasa loob po ng mismong smartphone na hindi na po kailangan gumamit ng battery. Maybe hindi na nga po naglagay si Honor Win dito ng vapor chamber cooling dahil nga po malaki yung kanyang battery at meron naman siyang fan cooler dito. Pero guys, mas gusto ko sana kung vapor chamber po yung nakalagay niya. Pero guys, considering nga po na malaki yung battery niya, hindi naman na po deal breaker yan para sa akin. Dahil kung sakali nga po makikita nyo rin po yung ganitong klase ng smartphone, guys, hindi siya pagkakamalan naka 10K mAh siya battery. Dahil nga po hindi siya ganun kabigat at hindi rin po siya ganun kakapal. Ang isa lang po nakakapagtaka dito kay Honor Win, naka 10K mAh siya battery nga po siya. Kaso guys, ito lang po yung nakuha kong resulta sa kanya sa may battery drain test. Mamaya guys, magagets yung ibig ko sabihin kung bakit nakakapagtaka yan. Ang pangatlong smartphone po natin is itong si Realme GT8 Pro 5G. Ang secret weapon po guys ng smartphone na to, isa lang pong merong camera collaboration. Dito nga po sa limang smartphone na papakita ko po sa inyo ngayon. Then naka Ricoh GR nga po siya na camera. At same nga po ng Poco F8 Ultra. Meron nga rin po siyang periscope telephoto lens. Pero guys, mas tama nga po si Realme na meron po 200 megapixel. Isa pang nagustuhan ko dito guys is itong texture back design niya na hindi po siya fingerprint magnet. At dito lang natin yan makukuha sa may color blue nga po niya. Dahil naka matte design nga po siya. Dahil yung ibang kulay nga po ng GT8 Pro, hindi po ganito yung likod niya. Ganun nga rin po pala guys yung design ng K90 Pro Max. Naka leather jeans design din po yun. Almost lahat nga po ng specs ng Realme GT8 Pro, kasama rin po sa may display niya, is almost flagship level po talaga to guys. Bukod lang po sa isa, lang protection po ng GT8 Pro is naka Corning Gorilla Glass 7a lang po siya na nakikita lang natin sa mga mid-range po ng mga smartphone. Pero ang isang napansin ko po dito guys, si Realme GT8 Pro po ang merong pinakamalakas na Antutu benchmark score na nakuha ko dito nga po sa limang smartphone natin ngayon. Grabe po guys, umabot siya ng 4 million. Ito yung kay Redmi K90 Pro Max. Ito naman yung kay Honor Win. Pero guys, kung makakagamit nga po kayo ng smartphone po na merong 3.5 million, saka 4 million po na Antutu score, hindi nyo na po mararamdaman yung difference niyan
sa actual performance po nila sa may gaming. Dito naman guys sa may pang-apat na smartphone natin, I think isa po ito sa merong pinaka almost perfect na smartphone na mabibili natin para po sa specs na maibibigay po ng iQOO 15. Ang secret weapon po guys ng smartphone na to, isa tong RGB lights lang po niya sa may likod. Dito nga po sa may paligid ng camera niya. Wala po kayong makikitang something special po sa may smartphone na to kung hindi nyo po aalamin yung mga extra little overkill specs po na nilagay ni iQOO dito. Tulad nga po ng secondary mobile chip na wala po sa ibang gaming phone. Kumbaga para po siyang additional na graphics card kung sa may PC nga po para hindi po mahirapan yung pinakamismong processor natin. Then hindi nga lang po siya basta naka 12GB RAM. Then meron nga rin po siyang pinakamabilis na LPDDR5X Ultra RAM. Hindi nyo na rin po mapapansin yan guys. Sa ilang alam nga lang po natin is pare-pares lang po yung mga RAM. Basta naka 12GB yan. Same lang din po siya ng iba naka 12GB RAM na mga smartphone. Pero hindi guys. Malaki po yung mga difference sila. Hindi ko pa nagagawan guys ang full review ito pong sa iQOO 15. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para po maipakita ko sa inyo kung gaano rin pong kaganda yung smartphone na to. At ang last smartphone nga po natin, syempre kilala nyo na po yan. Itong si OnePlus 15. Siguro guys kung pipili po ako sa mili mong smartphone na yan, si OnePlus 15 po yung gagamitin ko as daily phone. Kung pipili nga po ako sa mili man na yan. Hindi dahil siya yung pinakamagandang smartphone para sa akin. Kundi siya po yung pinakagusto kong gamitin dahil nga po sa OS niya, saka po sa may design niya. At syempre guys, medyo fan po ako ng OnePlus. Nakadepende na lang po talaga sa inyo kung alin po ang perfect choice, depende po sa pangailangan nyo. Dahil lahat naman po sila is meron pong secret weapon na wala po sa bawat smartphone. At ang secret weapon nga po guys ng OnePlus 15 na wala nga po sa iba is itong napaka-unique nga po na design niya. Na literal nga po na scratch proof. Dito lang siya guys available sa may color black. Dahil yung ibang finish po ng ibang kulay niya hindi po ganito guys. Tapos meron pa nga po siyang 165Hz sa refresh rate sa may gaming na hindi po gimmick guys. Dahil meron po mga games na nagra-run po ng 165Hz. Dito nga po sa may OnePlus 15. Pero ang pinaka-unique po talaga dito guys sa may OnePlus 15 is yung napakagandang optimization po ng kanyang software. Guys, magugulat kayo. Ito pong 73 mAh battery ng OnePlus 15. Tinalo pa po ang Honor Win na meron pong 10,000 mAh battery. Dahil ito pong si Honor Win, inaabot lang po siya guys ng 26 hours. Habang itong si OnePlus 15, 73 mAh siya, pero yung nakuha ko pong resulta sa kanya, inabot po siya ng 28 hours. Then si iQOO 15 po, isumabot po siya ng 18 hours para po sa may 7,000 mAh battery niya. Then si Realme po, inabot din po siya guys ng kulang 18 hours para din po sa may 7,000 mAh battery. Then si Poco F8 Ultra, kulang 17 hours naman po yung nakuha namin sa kanya. At feeling ko mas matagal po nga abutin ng Redmi K90 Pro Max. Dahil nga po meron siyang 7560 mAh battery. Habang naka 65 mAh lang po yung battery ng F8 Ultra. Pero still po guys yung ganyang klase ng battery, matagal pa rin po yan. Saka expect nyo na po, sa mga susunod po na mga buwan, mas magiging optimize na po yung mga software nila. Kaya yung naging resulta po nila guys, pwedeng tumagal pa. After nga po ng mga ilang mga updates pa. Then sa may camera po nila, siguro si Honor Win po yung merong pinakapangit dyan sa 5 para sa akin. Sumunod po ang Redmi K90 Pro Max. Pero not to the point po, na pangit po siya. Actually, maganda po ang Redmi K90 Pro Max. Kumbaga guys, kung i-compare ko lang po sa may 5 smartphone na to, guys, hindi naman po porket nasa pang-4 po si K90 Pro Max, pangit po siya. Kumbaga po guys, nakadepende na po sa inyo kung ano po yung preferred nyo. Pero pagdating nga po sa camera nila, lahat po yan maganda, bukod lang po kay Honor Win. Hindi na po kayo magkakamali, kahit anong smartphone po yung piliin nyo sa Mi 4, lahat po sila maganda. Para po sa inyo guys, alin po sa 5 smartphone na to, ang balak nyo pong bilhin, dahil sigurado po after lang po ng ilang buwan, magbabagsak presyo rin po yung mga smartphone na to. Dahil sa ngayon nga po guys, medyo mahal pa po yung mga presyo nila, na nasa mga lagpas 30k po. Pero guys, sigurado po hindi po magtatagal yung mga presyo po ng mga smartphone na to. Is magiging 30k na lang or less than 30k na lang. Dahil tulad nga po nito guys, si OnePlus 13, nung unang labas po niya is nasa kulang 40k po siya. At nung nireview ko po yung smartphone na to last year, nakuha ko po siya guys ng kulang 30k. Pero guys, nung November nga po, nakita ko po siya na nakasale, kaya naman hindi ko napigilan yung sarili ko at bumili po ulit ako ng OnePlus 13. At nakuha ko lang po siya ng 23k lang. Kaya kung sakali nag-iipon pa lang po kayo ng pambili ng bagong smartphone nyo, mas okay po na mag-invest na kayo sa napakagandang mga smartphone na sigurado po magtatagal, na hindi po agad babagal. Kaysa naman po sa ibang smartphone na nasa kulang 20k,
yung presyo ng mga smartphone na mabibili nyo. Pero yung specs po na makukuha nyo ay masyado pong mahina para po sa presyo nila. Compare po dito, na literal po, na mga flagship killer yung mga specs nila, na kahit po siguro abutin ng higit 5 taon, eh hindi pa rin po sila mga babagal. And yun lang po guys, yung mabilis sa video natin, palig na lang po ako nakatulong. At lahat po ng smartphone na yan is meron po tayong link, yan po sa may description. Thanks for watching.